work. So, na-discover po yan or na-diagnose po ako nung high school. No? Kasi lagi pong sumasakit yung likod ko. Kaya nung nagpa-check up po ako, nakita po sa x-ray na meron po akong scoliosis. And then, sabi po ng doktor sa akin, iwasan po magbuhat ng mabigat. Actually, ang advice pa kasi ng doktor na mag-asawa daw po agad ako kasi mahirap nga daw po kapag may ganyan, no? So siguro sa panganganak, ganyan. So, nung time na yon, syempre, hindi pa ako nakapokus pa sa mga ganong bagay. Parang pinagbuti ko yung pag-aaral ko, nakatapos po tayo ng college. So, doon ko lang na-realize na tama yung doktor sa advice niya. Or nagkaroon po ng another injury po sa akin, no, sa spine. So nagkaroon po ako ng herniated disc. Sabi po, siguro nga sa pagbubuhat po kasi nga po kumbaga parang poor na po yung aking ang aking spine. So yun po, no. And then 1 month po hindi nakalakad dahil nga po may naipit po na ugat sa spine ko. So doon po 1 month din akong nagpa-therapy. Ito po, nakaka-relate po siguro dito yung mga OFW natin. So, shout out po sa mga OFWs po natin na nasa iba't ibang bansa, no, na kahit baliktad yung oras natin, naka-tune in po kayo. So, kapag po kasi nasa ibang bansa ka, nagtatrabaho ka doon, wala kang ibang aasahan kundi ang sarili mo. So, that time po, ako po ay nagpapa-therapy mag-isa. Nakasaklay, no, naka-crutches po ako. Pumupunta po ako sa therapy ko mag-isa. So, minsan tumutulo na lang yung luha ko kasi parang feeling ko ano bang nangyari sa akin, bakit ganito, tapos nahirapan pa ako nung time na yun kasi hindi po ako ganun ka-fluent sa Chinese kasi sa Taiwan po kasi ako nagtrabaho sa isang hospital. So yun po, kaya parang ang hirap po ng communication, kaya po talagang medyo mahirap po yung pinagdaanan ko that time. And thank God after 1 month po nakalakad naman po ulit ako. Pero yun nga po ang advice po or ang decision po ng employer namin, kailangan pong bumalik ng Pilipinas kasi once na maulit ito, sila na po ang mananagot. So kaya po no choice ako, umuwi po ako ng Pinas. And pag uwi ko po ng Pinas, nagkaroon po ako ng allergic reactions. Actually, nung nandun pa lang po ako sa Taiwan, lumabas na po yung mga allergies ko. And then pag uwi ko po, hindi po ako nakilala ng nanay ko sa airport kasi magang-maga po nun yung mukha ko that time. So nagkaroon pa po ako ng allergic reactions doon. So kahit nandito na po ako sa Pilipinas, nag-undergo po ako ng physiotherapy. So nagpa-PT po tayo. Nahawakan din po ako or nakapagpa-adjust din po ako ng spine sa chiropractor. So marami po akong sinubukan para po mai-correct spine ko. Kasi nga po, lagi po siyang sumasakit. Although nakakalakad na ako, lagi po akong in pain. Lalo na po kapag malamig ang panahon at kapag pagod po ako. So yun po, no, until, ayan, nakilala ko po yung barley. Pag inom ko po niyan, hindi pa nagtatagal, nawala na po yung pain ng likod ko. So dahil nga po wala ng pain, hindi na po ako nagpapa-therapy at nakakatulog na rin po ako ng maayos at naramdaman ko po na parang lumakas ako. Once po kasi na meron kang something na problema sa katawan or sa in term po sa chiropractic, merong subluxation sa bones mo, talagang iba po yung pakiramdam. Parang lagi kang mahina, parang laging weak yung katawan mo. Pero nung nag-take po ko ng Amazing Barley, naramdaman ko po na lumakas po talaga ako. Parang hindi po ako madaling mapagod. And then yung dati po na binawalan magbuhat ng mabigat, ayan, although sinusunod ko pa rin po yun na iniiwasan ko po magbuhat ng mabigat. Pero nakakatuwa po, nakakapag-motor po tayo, di ba? Mabigat po yun. Kasi yun po yung naging mode of transportation ko that time para mag-deliver ng mga products. Kasi nga po, nag-share na rin po tayo ng ating products. Ayan. And then, hindi lang po sa personal ko na testimony, meron din po ako i-share sa inyo. Testimony po ito ng husband ko. So, before po, meron po siyang skin allergies, meron po siyang GERD or gastroesophageal reflux disease or hyperacidity. Then, during pandemic or COVID, nag-suffer din po siya ng symptoms of COVID. So, that time po,
barley lang po talaga ang tinake niya. Hindi po tinatanggap, nung nagkaroon po siya ng sintomas ng COVID, hindi po tinatanggap ng sikmura niya lahat ng kinakain niya. Ultimo tubig, hindi po tinatanggap. Ang nakakapagtaka po at nakaka-amaze, kapag yung amazing barley po, pinainom po sa kanya, hindi niya po isinusuka. Talaga tinatanggap po yun ng katawan niya. And for 3 days, yan po yung naging food niya po, yung ating amazing barley. And naka-recover po siya. So yun po. And then, nawala po yung allergies niya. No? Dati po kasi may mga lumalabas po na mga red patches sa buong katawan niya, especially po sa kanyang likod. No? At saka dito po sa kanyang sa kanyang leeg. No? Nawala po yun doon. And then, nawala din po yung hyperacidity niya. Actually, 1 week of drinking this amazing barley po, or 1 week after taking amazing barley, sabi niya po sa akin, maganda daw po pala talaga tong amazing barley. Kasi naramdaman niya po na hindi na nangangasim yung sikmura niya, at ngayon po nakakapagkape na siya, nakakainom na siya ng soft drinks, nakakakain na siya ng mga dati bawal niyang kainin or hindi niya kayang makain dahil nga po nagre-react po yung sikmura niya. So, ayun, and then nagkaroon din po siya ng stronger immunity. So, hindi lang po sa aming mag-asawa, of course, yung amin pong anak, no, ang maganda po dito, no, sa ating mga guests, ang ating pong amazing barley, hindi po ito ipinagbabawal sa mga bata. So, suitable din po ito sa mga bata, sa mga buntis, ayan, sa mga lactating moms. So, ito po ay pinainom po namin sa anak ko. Ayan, kasi po nung time na yun po, na hindi pa siya nagpa-barley, lagi po siyang nasa ospital, naka-admit, or kung wala man sa ospital, sa katutak na antibiotics po at mga gamot ang nandito sa bahay namin. Dahil nga po sakitin po siya that time. Meron po siyang asthma and allergies. No, kapag po siya ay sinipon, pag bumaba po yung plema sa dibdib, matik uupuhin. Kapag inubo, nahirapan huminga, no, sugod na sa ospital. And then, suki-suki po talaga siya ng pedya. Ayan, so hindi lang po kumbaga talagang ayaw ko po kasi na maluluto yung anak ko sa antibiotics, kaya ganun na lang po yung pag-worry ko. And then thankful po talaga ako na nakilala ko tong amazing barley, kasi nung nag-take po siya nito, never na po siyang na-admit sa hospital. And ito pong picture dito sa right side na may sugat po siya sa ilalim ng ilong niya, during pandemic din po yan. May tumubo po dyan, una blisters. Tapos po nagsugat po siya, and then hindi ko po alam kung ano yan, ayaw ko naman po siyang dalhin sa hospital kasi alam naman natin, mahirap po that time talaga na pumunta sa hospital. And then, ayun po, no, ang ginawa ko po, since tuloy-tuloy naman yung pag-inom niya ng barley, yung pong powder po ng barley, inilagay ko po dyan sa kanyang nilagyan ko po yan ng honey para dumikit po dun sa skin niya. And alam niyo po ba, mabilis po nag-heal yung sugat na yan. So yun po, no, kaya hindi lang po pala iniinom yung barley natin, pwede din po pala siyang i-apply topically or i-apply sa skin natin. Ayan, so hindi na rin po siya na-admit sa hospital. And ito po, ayan, may tumubo na naman po sa ilong niya. So since nagkaroon po ako ng experience na barley po yung nilagay ko sa sugat niya, ganun din po ang ginawa ko. That time po, kung makikita niyo po, meron po lang siya, parang blister din po. Hanggang sa nilagyan ko po siya ng barley, pumutok po siya hanggang sa gumaling. Ayun po, no? And nag-experiment yung nanay, no? Pero maganda po talaga yung barley natin. Ayan, then, after taking barley, nagkaroon po siya ng stronger immunity, hindi na nga po siya na hospital, bihira na po siya nagkakasakit. And kapag po, alimbawa, syempre, bata, may kalikutan, pag nabasa ng ulan, no, sisipunin, ang bilis lang din po mawala kasi barley lang din po ang pinapainom po. Hindi ko po siya pinapainom ng kahit na anong gamot. Barley lang po talaga. And then, ayan po, naging active and healthier, smarter po yung ating barley kid. Ayan. And sabi po ni Zig Ziglar, if you believe your product or your service can fulfill a true need, it's your moral obligation to sell it. Kaya po yun po yung ginawa ko kasi alam ko po na yung product na to, maraming matutulungan. No? Kaya po, isinare ko po yan kasama yung aking mag-ama. Ayan, sinishare po natin yung products natin. Marami na po tayong natulungan. Marami na rin po tayong mga testimonies from dun sa mga tao po na na-help po natin na gumaling po
or natulungan po sa mga sakit nila. Meron po tayong natulungan sa goiter, diabetes, no? Meron, ito po lately lang din po, yung sister-in-law ko po from Cebu, after parang 3 months po ng pag-take niya, nawala po yung endometriosis niya po. So, napakaganda po talaga ng product natin, kaya hindi po kami nanghihinayang or napapagod na i-share po ito. And then, ito naman po, amazing testimony naman po ng mother ko. So, ang mother ko po ay merong mataas na uric acid, cholesterol level, and arthritis. Ang sabi ng doktor sa kanya, wala nang gamot ang arthritis na lang po. Pero alam niyo po ba, after a week of taking barley, kasi pinadalahan ko po siya ng barley, sakto po na after 1 week, magpapalaboratory po ulit siya. Alam niyo po ba, amazingly, nag-normalize po lahat ng result po ng kanyang blood chem. So, pati po yung doktor, ang sabi sa kanya, very good daw kasi nag-okay po yung kanyang laboratory. So, yun po, no, and then yung mother-in-law ko naman po, itong nandito sa right side, pinadalhan ko din po siya ng barley. So, shinare po natin yung barley sa kanya. Kasi siya naman po ay, laging tumataas po yung kanyang blood sugar. And then, hypertensive din po siya. And nag-suffer din po siya ng mild stroke. Ayan. Pero alam niyo po ba, after taking barley, yung nag-message po siya sa akin, kasi may pang-test po siya ng blood sugar, nag-normalize po yung blood sugar niya and blood pressure as well. So, kaya na po tinutuloy-tuloy po nila yung pag-take po ng barley. And then, ito naman po, cancer testimony po ng father ko. So, ito po is last July 2023 po, nagbakasyon po sila sa Canada ng parents ko. Yung nanay at tatay ko po, kinuha po ng mga kapatid ko sa Canada para po magbakasyon. I think 5 months or 4 months po ata sila doon. Basta November pa po dapat ang balik nila. Pero because of dito po sa nangyari, so July po, pumunta sila doon. Then, between July and August po, lagi po siyang may nararamdaman na masakit, lalo po sa kanyang binti. And then, napansin po namin na bigla pong bumagsak yung kanyang katawan, no? Kung makikita niyo po dyan sa picture, parang butot balat na lang po si tatay. And hindi na rin po siya makakain ng ayos. Kaya po, pina-check up po siya ng mga kapatid ko doon. And ang advice po ng doktor doon sa Canada, kailangan siyang pauwiin or pabalikin dito sa Pilipinas para ma-check up ng mabuti at magamot po. Kasi po, kapag doon po siya nagpagamot, malaki po ang magagastos dahil hindi naman po siya covered ng insurance doon. Dahil nga po visitors lang po sila. And then, ayan po, kung makikita nyo po yung diagnosis po dito na nilagay ng doktor sa PAL, no, ang father ko po ay merong metastatic cancer. Pag sinabi pong metastatic cancer, kumakalat. Pero unknown po yung source. So, hindi pa po alam ng doktor kung anong klase ng cancer or saang part ng katawan niya yung merong cancer. Kaya po minadali po na makauwi po siya. August 24 po, bumalik po sila ng Pilipinas. So, 1 month lang po sila doon. And then, August 25, after, pinabukasan lang din po pag-uwi niya, nag-undergo po siya ng operation sa prostate. So, yun pong nakuha dun sa prostate niya, biopsy, and then, ako po mismo yung kinausap ng doktor, meron po siyang positive po siya sa prostate cancer. And then, hindi lang po prostate pala yung meron ng cancer yung tatay ko. Meron din po siyang bone cancer. So, dalawa po klase ng cancer ang dumapo sa tatay ko na unexpectedly po yan kasi napakalakas po ni tatay, bihirang magkasakit, napakasipag, no? Ang totoo po na ang cancer traitor, hindi mo alam kung kailan siya dadapo or kung kailan siya aatake. So, yan po, no, and ang dami pong mga gamot na nireseta ng doktor sa kanya. Yan pong bote na nakikita nyo, white bottle po na yan, worth 60,000 po ang halaga ng isang bote niyan. Iniinom niya po yan for 1 month lang po. And then, ang tawag ko po, bukod pa po dyan, marami pa po yan, I think 5 or 6 types ng ano po yung gamot. And then, ginawa ko po, sinuplayan ko po siya ng barley. Sabi ko sa kanya, inom ka ng barley, 2 sa umaga, bago mag-almusal, 2 sa tanghali, 2 sa gabi bago ka matulog. So, masunurin naman po si tatay. So, ginawa niya po yun. And alam niyo po ba, with continuous or consistent intake of amazing barley, unti-unti na po siyang nakalakad ng maayos, lumakas po siya, then naging ganado na rin po siyang kumain. And then, that time po, kapag
malapit nang maubos yung barley niya, tumatawag na po yan sa akin or nagchat-chat na, so wala na akong barley, padalhan mo na ako. Kaya magpapadala na po agad ako kasi ayaw ko po siyang maubusan. And after 4 months po, so this was February 2024, so napansin po namin na nag-gain na po siya ng weight. Kung nakita niyo po kanina, kung maalala niyo po yung picture niya kanina, parang putot balat na po siya. Ayan na po siya after 4 months. No? And then nakapag-drive na rin po ulit siya. Nung una po kasi tricycle ang dinadrive niya, pero ayaw po namin kasi medyo mabigat po yun kasi may kabig po kapag tricycle yung dinadrive. Kaya nag-request po siya ng e-bikes. So yun po, kaya po nabilhan po namin ng e-bike, yun po yung ginagamit niya. Pero ngayon po, alam nyo, nakakapag-drive na rin po ulit siya ng tricycle niya. So yun po kasi ang bilis po ng recovery ni tatay. So after 4 months yan po siya, and then April 2024, nag-celebrate po siya ng kanyang 77th birthday by God's grace. So thankful po talaga kami sa Panginoon kasi alam ko na nakatulong po yung Amazing Barley para ma-extend po yung life po ni tatay. And then, November 28, 2024, nag-celebrate po sila ni inay ng 60th wedding anniversary. So, bibihira po yung umaabot ng ganyang taon, 60th ng kasal, di ba? Ng anniversary ng kasal nila na nagsasama pa rin sila ng talagang masaya, no? And po, kaya natutuwa po talaga kami dahil pinagkalooban pa po ng Diyos ang tatay namin ng malusog na katawan, no? Gumaling po siya. So yun po, no? And sharing the amazing products of I Am Worldwide in doing this business as well is a huge blessing po talaga sa amin or sa akin or sa aming pamilya. Dito po nagkaroon po ako ng mga bagong kakilala, bagong friends. Hindi lang po sila mga naging business partners, no? Or ka-team kasi naging family din po sila. Kung makikita niyo po yung picture dyan sa baba, yan po ay 7th birthday po ng anak ko. Nandoon din po yung mga kasama po natin dito sa community. No? Kasi nakapag-build na po tayo ng relationship sa kanila, sa isa't isa. No? And then, dito rin po naboost po yung, kumbaga, dati naman, syempre ako po as a full-time mom, nasa bahay, nag-aasikaso ng asawa at anak. Pero dito po, na-expose po tayo, no? Nakakapag-training po tayo, share po tayo, nakakapag-discuss po tayo about dito sa opportunity and products na ginagawa natin. No? Ayun po, kung makikita nyo po, talagang naboost din po yung hindi lang po yung immunity ang mabuboost natin dito, mabuboost din po yung personality natin dito. Ayan, and then, ito po, kung makikita po ninyo, pag pumunta kayo sa bahay, ang dami pong kahon ng barley, no? Yan po yung kalat sa bahay namin. Kaya po, alam niyo po, minsan na meron pong po sa akin, parang may in-order po ako sa Shopee, and then pagdating po nung rider, nakita niya yung mga box ng barley, alam niyo po ba, naging business partner ko po yun. Because of that, nakita niyo po yung nakakalat na barley sa bahay. So ito pong kalat na to, kalat na maganda kasi kalat na pangkabuhayan. Ayan, so nakakatulong na po sa ibang tao, nakakatulong pa po sa atin para kumita. So, ayan po, as negosyanteng nanay, ginagawa po natin itong opportunity na to, no, sa pag-share ng products, and then natutulungan din po natin, aside sa natutulungan natin yung mga taong nangangailangan ng products natin, meron din po tayong mga natutulungan na kumita din po kahit ano pong background nila. So may iba't ibang background po tayong natulungan na kumikita na din po dito sa opportunity na to. And then hindi lang po ako, no, yung aking pong asawa, kahit po yan po ay nagtatrabaho, nagnegosyo din po yan, no? So marami na rin po siyang na-share ng products natin, and may mga business partners na rin po siya, no? So meron po siyang sariling account. So yan po yung ating negosyanteng pulis. Kahit po nandun po siya sa duty, sinishare niya po yung ating amazing products. Ayan. And then, ang amin pong nag-iisang anak, no, batang negosyante naman. Kapag may mga event po ang company, kasama ko po yan. Kaya kumbaga na-expose po siya. Doon pa lang, kita niyo po yung picture niya doon sa sasakyan po nung aming mother mentor po ng MVP. Gustong-gusto niya po yung sasakyan na yan. Kaya nung nagpa-picture po siya, tuwang-tuwa. Kumbaga parang na-expose po siya sa mga ganyan. And then, yan na rin po yung gusto niya maging sasakyan. Nabubuhay po yung pangarap ng bata. No? Kasama ko po siya kapag nagpapadeliver, kapag nag-unbox po ng mga products na ipapadala sa ibang bansa, katulong ko rin po siya. And then, ayan po, nagpa-flyerings po kaming mag-ina, kasama ko po siya. Wala pong
tao, syempre bata yung nagbibigay. Kaya nakakatuwa po kasi kumbaga bata pa lang po, mura pa lang po yung ano niya, yung isip niya. Pero alam niya na po na napakahalaga po ng ganitong bagay, no? Ayan, kaya nakaka-proud din po at nakakatuwa. And then, ipinapakilala ko rin po sa inyo ang aking mga mentors na nag-guide po sa akin, tumutulong sa akin, nag-i-inspire po sa akin para gawin po na pagputihin pa po yung opportunity na ginagawa namin dito and patuloy na mag-share po ng products natin. Ayan, nandyan po si Mentor Rowena Rocafor, Mentor Carlo Banyares, Mentor Nikki, Mentor Tin, Mentor Peach, at yung buong community po na kung saan doon po ako kabilang. So ito po, ang maganda po dito, hindi mo siya mag-isang gagawin. No? Tulong-tulong po tayo dito na gagawin ito. And then, earning as a full-time mom, entrepreneur, ito po yung mga ilan sa mga kinita po natin dito sa I Am Worldwide. No? Naging healthy na po ako, no? Yung family ko, nakatulong pa tayo sa ibang tao, and at the same time, kumikita na po tayo. Kumbaga, to follow na lang din po yung kita natin. And by the grace of God po, it's all because of God's grace and faithfulness po. Naging isa na rin po tayo sa car achiever po ng company. And isa na rin po tayo sa Fair Elite Executive po ng company. And na-awardan na rin po tayo ng ilang beses po dito sa company. So, yun po, no? At nakakatuwa po na talagang marami pa po ang natulungan ang ating company, madami pa po natulungan ang products natin. And I believe marami pa po tayong matutulungan. So kung ikaw nakikinig ka ngayon, mga guests po namin, wala ka po, kumbaga hindi po aksidente na nandito ka. Sabi nga po sa Proverbs 3, verse 27, do not withhold good from those who deserve it when it is in your power to act. Kaya nandito po kami, sinishare po namin sa inyo yung kagandahan po ng company, ng products, and ng opportunity na to. So later on po, mas ma-amaze po kayo sa maririnig niyo po kay Mentor Pearl. So yun po, that's all po, Mentor Pearl. Maraming salamat po sa pakikinig. And again, I am Mentor Elizabeth Pasete and I am Worldwide. Salamat po, to God be the glory. So, thank you. Thank you sa napaka-amazing testimony ng update. So, type nga ng thank